Taas ang kamay. Find your partner. Sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya sa lahat ng ating hihilingin. Ngayon na ating tatanggapin. Pagpalakpak, lahat tayo'y nagaganap. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya sa lahat ng ating hihingin. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner. Ayon sa ating servant leader. Sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagaganap. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya sa lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating Mas mabilis pa riyan. Find your partner. Ayon sa ating servant leader. At sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya sa lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating Mas mabilis pa riyan. Find your partner. Ayon sa ating servant leader. At sa ating pagpalakpak, tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya sa lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Back to your partner. Unang sasabihin mo, partner, handa ka na ba? 1 plus 1. Anong sasabihin mo sa pangalawa? Ha? Sabihin nyo, handa para sa ano? 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Alam nyo kung anong handa kayo? Ha? Sa ano? Ito, sasabihin mo sa panguli, sa pamanang nakalaan sa iyo. Sinong handa magtanggap ng pamana ngayon? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Sinong handang tumanggap ng pamana ngayon? Okay, taas sa inyong mga prayer request para tanggapin nyo ang manang nakalaan sa inyo. And let's give Him thanks with a grateful heart. Jesus Christ, His Son.
Okay, sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa pamanang tinanggap ko ngayon, buhat sa inyo, sa ngalan ni Jesus. Amen? Lakasan niyo. Okay, babaan yung hawak kamay. At muling itaas ang kamay na nagpupuri sa Diyos na dakila. Okay, taas ang kamay nyo. Bago tayo magsimula, babalikan ko muna yung sekreto sa mga answered prayers. Ano yung sekreto? Natatandaan nyo? HBO. Hearing, believing what you hear, and obeying what you have heard. Amen? Ngayon, ang ating mensahe ay tungkol sa salitang confidence. Sabi sa Biblia, in the letter of John, 1 John, chapter 3, verses 21 to 22, Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask, because we keep His commands or obey His commands and do what pleases Him. Mga kaibigan, panatag ang ating loob kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos at makahihingi ng anumang bagay na kailangan natin, at tiyak yun, tayo'y kanyang tutugunin. Tasa kamay nyo, may dalawang kondisyon po doon sa pagtugon. Because we obey His commands and do what pleases Him. Sapagkat sinusunod natin ang kanyang kautusan at ginagawa natin ang nakalulugod sa Kanya. Nakalulugod sa Kanya. So ang tanong ay, how could we gain confidence before God or confidence in God? Paano tayo magkakaroon ng, ano ba yung confidence sa Tagalog? Konfiyansya, sabi sa Kastila. Or tiwala, katiyakan, walang agam-agam na makalalapit tayo sa Diyos at makahihingi ng anumang kailangan natin at tayo nakatitiyak na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? So I'd like to share with you how to gain confidence with God and how to please God. Paano ba natin mapalulugod at mapatutuwa ang Diyos sa atin? Kasi kapag ang isang nanay at tatay ay tuwang-tuwa sa kanyang anak, hindi pa humihingi yan. Binibigyan na ng kanyang kailangan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat alam ng magulang, lalo na ng ating amang nasa langit, purihin ang Panginoon. Okay, you can go back to your seats. Now, let us pick up an example from the Bible about pleasing God. Kapag tayo ay may ginagawang nakalulugod sa Diyos, tiyak tayo ay makalalapit ng walang agam-agam na humingi sa Kanya ng anumang ating kailangan at tiyak ating tatanggapin ora mismo ang ating kahilingan.
Amen ba? It's found in the book of Numbers, chapter 14, verses 5 to 9. This is what is written. Then Moses and Aaron fell face down in front of the whole Israelite assembly gathered there. Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelite assembly, "The land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us, so do not be afraid." Nagsuko si Moses ng 12 tiktik nung sila ay malapit na sa lupang pangako. Tatanggapin na nila ang mana ang hindi nila pinaghirapan.